Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa araw ng March 8, 2026. Sa pagsapit ng maliwanag na umaga ng March 8, mararamdaman mo ang isang pambihirang bigat ng responsibilidad na may kasamang matinding determinasyon na ayusin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang matibay na katuwiran upang harapin ang anumang hamon na darating sa iyong pintuan. Kaya naman gamitin ang lakas na ito upang itayo ang mga pundasyon na magdadala sa iyo sa ruwak ng tagumpay. Huwag kang mag-atubiling magpakita ng iyong otoridad sa mga usaping nangangailangan ng mabusising pagpapasya dahil sa araw na ito. Ang iyong tinig ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapukaw ng disiplina sa mga taong nakapaligid sa iyo habang pinapanatili ang iyong dangal at integridad sa bawat kilos. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa pamamahala at ang iyong dedikasyon sa mga pangmatagalang layunin ay lubos na kikilalanin ng iyong mga nakatataas. Mapapansin nila ang iyong mabusising paraan ng pagtapos sa mga mahihirap na proyekto na hindi isinasakripisyo ang kalidad ng bawat detalye, kaya asahan ang isang positibong balita na magbubukas ng pinto para sa isang mas mataas na posisyon. Huwag kang matakot na kumuha ng mas malalaking obligasyon dahil ang iyong kasanayan sa pag-organisa ng mga tao at yaman ay sadyang nagniningning at nagbibigay ng malaking ambag sa ikatatag ng inyong buong kumpanya sa bawat sandali. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng seguridad sa hinaharap. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang investment na may kinalaman sa mga ari-arian o mga proyektong nangangailangan ng matinding pagtitimpi bago anihin ang bunga. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat dokumento bago mo ilabas ang iyong pera. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang paglalaan ng sapat na halaga para sa iyong sariling kapakanan ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan na ang iyong yaman ay nasa isang matatag na kalagayan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan para sa iyo ay nasa isang yugto ng matatag na debosyon at malalim na respeto kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na kislap ngunit nakaugat sa katotohanan. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng mga konkretong hakbang para sa kinabukasan ng inyong pagsasama o ang pakikipag-usap tungkol sa iyong mga seryosong pangarap ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali. Ngayong araw, para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong kagalang-galang na aura at ang iyong pagiging responsable ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matibay na paninindigan at marunong magpahalaga sa tunay na ganda ng isang pangmatagalang pag-ibigan. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong mga tuhod at buto na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang tigil na pagkayod sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na kalsiyum at mga sandali ng pahinga upang mapakalma ang iyong sistema na tila balaging nasa mataas na antas ng pagkilos dahil sa dami ng iyong mga inaasikaso sa bawat oras. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapalakas ng iyong tibay o ang simpleng pag-upo ng tuwid upang mapangalagaan ang iyong likod ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatatag sa iyong buong katawan. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong leader at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising payo upang malampasan ang kanilang mga suliranin sa buhay. May isang kaibigan o kamag-anak na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magiging mas produktibo, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng lakas ng loob na magpatuloy. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat hakbang. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa arkitektura, disenyo, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng iyong orihinal na kaisipan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga lumang pamamaraan, bagkus ay subukan ang pagsasama ng tradisyon at inobasyon na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng katatagan at kaayusan sa buhay ng marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang mahusay na individual. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga tradisyon o patakaran sa bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama sa bahay. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malalim na karanasan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong opisina o bumili ng mga kagamitan na magpapadali sa iyong mga mabusising gawain sa araw-araw, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao. Kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa kasaysayan, sining, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong matigas sa iyong mga pananaw upang hindi ka makagawa ng pader na maglalayo sa iyo sa mga bagong pagkakataon na maaaring magpabilis sa iyong pag-unlad sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong disiplina at ng iyong pagiging mahinahon sa pagtanggap sa mga natural na limitasyon ng ibang tao ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pakikipagsapalaran sa mundong ito. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa iyong mga kontrata o mga usaping legal sa trabaho, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng datos. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-ayos ng iyong mga kagamitan. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon,
na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad at kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo sa bawat sandali. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 4, 8, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay madilim na berde o kape na sumisimbolo sa katatagan at lupa. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong financial records, ang pagtatanim ng isang halaman, o ang mabusising pagpaplano ng iyong mga gawain para sa susunod na buwan upang magkaroon ng mas maayos na sistema sa iyong buhay.